share ko lang guys kasi may napanood ako na teacher siya dito na actually finalo ko na siya. Na nagkwento siya about sa mga Montessori, ganyan. Actually guys, hindi man talaga lahat ng Montessori is Montessori. Parang same sila ng turo. Kasi si Yugo naka-aral naman siya sa Montessori pero parang traditional pa rin guys. So, yun, iba talaga yung mga legit na like mga OB Montessori, tas mga Montessori sa ibang lugar nga at lalo na dun sa pinagtatrabahuan nitong teacher na to. So nakita ko talaga, kung ako lang din talaga, I mean kung may budget lang din talaga, ayoko sa traditional school kasi parang ang daming mga unnecessary things na parang hindi naman na kailangan ngayon, na kailangan parang mag-adapt din sila at talagang yung goal talaga ang kung yung parent is ang goal is yung mas ma-enhance lang talaga yung anak nyo, mag-enjoy, ganyan, ma-enhance yung skills niya kung para saan ba talaga siya. Kasi yung school ni Yugo ngayon, super parang very, yung traditional, tsaka yung sobrang competitive, yung more on academics talaga sila, na parang to the point na ang daming competitions, talagay pa yung average, ganyan. Sabi nung mga friends namin, kasi may mga friends kami sa iba-ibang schools, like yung ka-VG namin sa Lasal, yung nila, yung anak nila, dun daw kayo lang makakakita ng average ng anak nyo or anak mo. So kung ako, masasuggest ko sa inyo kung magpapaaral din kayo based na experience ko, kung may budget lang din kami na super dami, kung hindi rin nangyari kay daddy tong mga nangyari kay daddy, ako mas gusto ko talaga mag-i-invest ako sa mga ganun Montessori, OB Montessori, o kaya mga Lasal, kasi guys, siya ibang-iba talaga yung traditional. Minsan nawi-weirdohan na nga kami, di ba na-weird? Parang sobrang parang ba to? Ganito na naman, puro quizzes, pagkatas ng quiz na naman, tas puro competition, ganyan. Parang sa ngayon kasi hindi na rin, di ba, masyado tayong after sa grades din talaga. Alam niyo yun. Unless, syempre, na ikaw sobrang competitive ka talaga para sa anak mo. Kasi, pero pag mga kinder, grade 1, mga grade school pa lang naman, maganda na mahubog sila agad-agad. Pero, hindi naman to the point na parang nagiging competitive na masyado. Ganun. So, kung ito nga lang, wala rin kasi kaming choice kasi nga nangyari to sa amin, 'di ba? So, yung school ni Yugo malapit lang sa amin, walking distance, ganyan. Pero kung ako lang, gusto ko talaga sa kanya yung kailangan talaga malaman mo rin talaga yung mission, vision ng school. Kasi, importante rin yun. Kasi kapag nandoon ka na, no choice, katulad kayo, meron pa kami mga dayang-dayang, mga traditional, may mga foundation, something, pa sila. Tapos, more on talagang, grabe, masyadong competitive. Pero no choice. Pero kami, as long na si Yugo, pumapasa na sa honor naman siya. Pero, bonus na lang yun guys. Kasi ang honor sa kanila is hindi bababa ng 19 grades. Pero sa amin, doesn't matter guys, na importante, nakakaaral siya at naiintindihan niya yung tinuturo sa kanya, pero bonus na lang na nasa honor siya, ganyan. Pero kung kami lang, nakita ko yung turo sa mga Montessori, like in-explain ng teacher, parang grabe, ganun talaga pala yung gusto namin, pang doon kami, hindi na kami pang traditional school. Pero since nga, no choice, wala pa kaming budget for that, kasi nasa 100,000 plus yung per year, yung mga Montessori. Pero kung may pagkakataon in the future guys, kailan kasi malayo rin sa amin, pero kung may choice lang guys, Montessori, hanap talaga kayo. Kung hindi kayo traditional na nanay, kung hindi kayo traditional or kung hindi kayo sobrang competitive din na nanay para sa anak nyo. Kasi kami, ini-enjoy lang talaga namin, gusto namin si Yugo balance din at hindi masyadong ma-pressure sa mga academics na yan. Kasi sa totoo lang naman, 'di ba? Importante lang naman ma-feed sila ng mga basic dito sa life, ganyan. Pero kasi 'di ba ang experience pa rin talaga ang hubog sa atin. At malalaman mo iba-iba talagang interest yung bata na alam ko, if I'm not mistaken guys, na kwento rin niya sa TikTok niya yung teacher sa OB nga, sa Montessori na lang, Montessori school nila, na sabi doon na per group pa siya, tapos meron silang para makikipag-meet sa mga iba-ibang
ages ng bata doon, marami silang activities, hindi sila sobrang parang tutok na tuktok sa academics na sobrang parang, kasi sa school ni Yugo talaga nilalaban nila sa ibang school eh. Pero yun nga, yung sa Montessori na sinasabi nila, parang may time ka talagang to explore things na ma-enhance din yung kung ano yung interest mo. So sa bata, hindi siya magiging boring, 'di ba? Kasi meron silang per group doon kung ito yung mga batang to, ito yung mga interest nila, ito yung level ng mind nila, ganun sila. So ngayon, sinishare ko to sa inyo guys, kasi kung magpapaaral kayo or what, i-consider nyo pala din talaga. Kasi kami, basta enroll lang kami, hindi namin inaalam yung mission, vision ng school. Parang, sige, dito na lang, malapit kasi, dito na lang kasi, sabi, maganda daw sa ganito, ganyan. Pero kami, si Yugo, pinasok ko siya sa Montessori dito, pero hindi namin nagustuhan kasi unang-una hirap mag-English yung teacher. Tapos, basta iba yung patakaran dito, iba talaga. Which is, akala ko, kasi Montessori rin siya, pero hindi pala ganun. It doesn't mean na Montessori talaga siya, hindi pala ganun, guys. Kasi, hindi naman sa pag-aano, guys, kasi iba rin kapag quality talaga yung mga teachers. Kasi daw sa Montessori talagang, meron pa, bukod sa lisensya nilang teacher sila, meron pa sila isang kinukuhang certificate ba or something, license yata for mga sa Montessori, pang Montessori talaga. So mahal daw talaga kasi ang ini-invest ng mga teacher para makakuha ng license for that na makapagpaturo ka sa Montessori is sobrang mahal daw po talaga. Kaya mahal ang Montessori school. Pero ako guys, kung bigyan ako ng chance pala talaga or meron kaming means or afford namin, guys, Montessori or Lasal din talaga maganda. Kasi yung friend namin Lasal sila, yung sabi nila sa Lasal dito wala daw talagang parang yung magiging yung mafe-feel ng bata na bakit ganito, top ano ako, tapos ngayon top ano na lang ako, parang mga ganun, kasi nagkakaroon ng comparison, hindi mo talaga masasabi. I mean, kahit ipasabihin mo sa anak mo na okay lang yan, pero kami talaga kayo, sinasabi talaga namin na grades lang yan, hayaan mo na, kasi dati from top 4 siya, naging top 11, mga 12, mga ganun, okay lang sa amin yun, kasi bata pa yan eh. Di ba malalaman natin interesan kapag nag-high school, college na siya. At hindi naman magde-define yung grades niya sa kanya, guys. Di ba? Doon pa rin talaga sa foundation natin at sa yung normal na natututunan sa school. So, gusto ko lang na i-share din to sa inyo kasi ang dami kong na-encounter lately. Marami kami na-encounter na mga bagay-bagay na nakapag-realize sa akin na oo nga, importante rin talaga yung school ng anak natin. Kasi kapag minsan, yun katulad din nun sa Montessori, never daw sila nagsisay ng no or something, bibihira silang mag-say ng no. Kasi more on explanation sila. And then, mas mas ma-enhance talaga yung interest ng anak mo na matututo rin sila sa sarili na mas magiging independent or what. So, yun. Kaya kung kayo magpapaaral ngayong taon na to, i-consider pala ang mission vision ng school. Kami kasi no choice pa sa panahon ngayon. Although private yung anak namin, pero masasabi ko talaga kung ako lang, gusto ko siyang i-transfer. Kaya lang mahirapan kami kasi yun ang pinakamalapit kasi syempre maintenance pa ng car, nung gas, ganyan. Pero masasabi ko na kung kayo, competitive kayong nanay at gusto nyo talagang the best na sa academics gumaling yung anak nyo or what, go, push kayo. Pero kung kayo katulad namin na gusto lang is makatapos yung anak, ma-enjoy niya yung school, and hindi naman kami competitive na parents, kung ako lang, hindi ko siya recommend. Di talaga kasi maraming mga activities na parang ano ba to? Parang ano ba yan? Ba't kanya imbis na ang gawin na lang nila is mag-adapt. Well, hindi natin masisisi yung school na yun kasi sumusunod lang sila sa DepEd, guys. Pero kung mas maganda lang talaga yung parang nag-a-adapt din tayo kasi iba na yung bata ngayon, lalo na yung mga bata advance. Kaya minsan rin yung anak namin kasi parang alam niya na, tas mabilis yung pick up niya. Pero syempre kailangan ng teacher is magpantay-pantay, mga ganun ba. So, yun lang, share ko lang din, guys.